Morning guys, day 52 ng ating biyahe at dito tayo nag-park sa medyo malapit sa parang ito talaga ay camper area and sobra ang space dito, pero rental lang ito kapag summer at medyo mainit na yung panahon, but this time is malamig pa. Actually, yung dagat malamig pa yung tubig, yung hangin malamig pa yung tubig. So, sobrang blessing yung space na to kasi free. So, ngayon, kagabi, park kami na kami pa lang sa area. Siguro mga 4 pa lang kaming camper. Tapos pagising namin, ito na guys. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayong araw ay babayahin naman tayo for pababa kasi pupunta tayo ng Rome. Pero may mga lugar na kailangan natin tigilan tulugan. So, probably mga more than 100 kilometer yung aanay natin hanggang sa makarating tayo sa Roma, tapos papataas tayo sa north. At may isa akong lugar na gusto mapuntahan pero medyo stiff like sa Greece, may mga pataas silang town, mga syudad, mga bayan-bayan o barangay, parang gano'n sa atin. Pataas yung mga kali nila. So, pagdating sa part na yun, lalakadin ko na lang syempre. As a tourist, nawa ay makapag-park, makahanap tayo ng magandang parking sa Roma. Okay? See you all guys and let's enjoy our coffee. Tulog pa si Batuta ako. Okay. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, gagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig sa pakipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makakapangasiwak ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya. Baka siya'y maging palalo at mahatulan ng gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat, mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangang siya'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila at kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Gayon din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi at tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang hiwaga ng ating relihiyon. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito
upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahan ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi at salika ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Mga huwad na guro, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, walang dapat ipalagay na masama, sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ang mga sumasampalataya. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya at sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pamangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Hello guys! And good afternoon. Ito, dito na tayo ngayon sa isang area. Ang asawa ko dapat naman. Kaya talaga niya na mag-ano. Don't you want to use your sleeper? No, Huh? it's okay. This is the beach area you want? Do you think we can swim here? Maybe. Hello. You do not want to swim? There, oh, there's our some boat there. People are walking here. Be careful, there might be some rocks.
A looking glass. Broken glass. Yeah, they normally putting this kind of rocks everywhere. They're Actually, not putting this cozy area. yes. Do you see? Yeah. They align some rocks so that Yeah. it will be the waves will not be so Yeah, strong. this kind, this aallonmurtaja. Yeah. Ayun, merong ano dun. Look. Merong maliit na bangka. Ayan. Ang ganda ng bato ha. Ayan. Flat yung mga bato talaga nila. Ang cool ma. Is it cold? Super cold. Very cold. Very cold water. Day 52 ng ating biyahe, 4:41. Nag-park tayo dito sa ano bang lugar ito? I forgot the name of this our place. Taking their ground. Look. They're digging ground. They're taking and selling this off. Then they maybe some different deeper. We are currently in town named Marine de Monte Marciano. Oh. Monte Marciano. There is a very good bar there, but it's already closed. It's Closed. Already closed. yes, they closed already for sure. The rope is totally broke. It's quite cold guys. Medyo malamig siya. Malamig ang temperatura. Tingnan natin. 17 degree. Sakto lang, spring talaga. Sobrang laki ng excavator na yun. Pang ano talaga dito. May mga fisherman, tapos may mga nagbebenta rin ng p.m. to 7 p.m. Do you think that Yeah, now I get it. This they're dropping some like rocks. It's coming this sound. yeah. We should ask them to pay us. Do you understand? There is a caravan parking 700 meter. No, this is too. Do you think this is okay now? Yeah.